and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Hello, good morning. Katuwaan po namin na paglingkuran kayo dito po sa radyo natin, 101.7 San Jose. Ang inyo pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. Okay, kamusta kayo mga giliw namin, mga tagapakinig? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? Ang lakas talaga ng ulan kagabi, Brother. Yes. Baha sa ibang bahagi ng ating bansa. Oo. Pero palagay ko dito sa atin ay medyo lalo pa yung mga sahod ulan na mga sakahin ay nagkaroon ng tubig kahit pa paano. Yes, amen. Nawa po ay ingat kayo sa araw na ito. Ang inyo ating pong batiin sa control, si Sir Robert. Yes, wala. Na-miss natin si Sir Robert. Noong nakaraang linggo, wala. May sakit ata yung kanyang anak. Yes. Pero mabuti ang Panginoon. Amen. Nakasama natin siya ngayon sa ating paglilingkod. Tama po yun. Okay. So, binabati din po natin ang ating pong kasama, si Sir Ricky. Yes. Gayon din, ating narinig noong nakaraang linggo, Opo. nakaraang Miyerkules. Opo. Narinig natin ang boses ni Ma'am Candy Oh, wow. sa Amen. cellphone na nakikipag-ugnayan kay Sir Bong. Oh. Kaya, magaling po kayo, pagaling. Opo. Gusto namin kayo makita in person. Yes, okay. Ngayon po ay August 5 na, buwan ng mga gusto. Ang bilis. Mabilis po. 5 na agad. Parang nakaraan ay July ngayon, August 5 na. Kaya hindi napipigil. Opo. Nagtutumulin ang ating sanlibutan. Tama po yun. Ang saglit lang, isang linggo ngayon mga kaibigan. Kaya sa amin pong mga taga-subaybay ay nawa po ang araw na ito ay maging kapakipakinabang at maging blessing sa iba. Ganun din sa ating mga family. At siyempre binabati po natin ang ating himpilan ng radyo natin, 101.7. Ganun din sa kapamilya, brother. Ang aking asawa, 10 na kanyang mga kasamahan, Opo. ay ating binabati. Si Ma'am Mel na nasa loob ng office, si Sir Asnar, Opo. si Ma'am Myra, si Ma'am Miriam. Sila ay nasa loob ng office, busy-busy. Ang aking asawa ay nanonood ngayon ng live. Amen. At siyempre sa ating pong mga masugid na mga taga-subaybay, Brother Tan. Yes. Sa iba't ibang panig ng Occidental Mindoro. Yes. Kayo po ay aming binabati ng magandang morning. At nawa po sa araw na ito ay maging kapakinabang yung ating pong gagawing pag-aaral ngayon. Yes. At bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, ng tahanan po ay nasa mga langit. Sa umagang ito, salamat po sa patnubay, pag-iingat, at ganun po sa mga blessings na amin pong natanggap mula sa inyo. Nawa po, Panginoon, ay inyo po kaming tulungan, turuan na matuto palagi, Panginoon, sa kabutihan at kabanalan, Panginoon. Nawa po kayo po magturo sa amin kung ano po ang dapat namin gawin sa aming buhay samantalang kami po ay naghihintay sa inyo pong nalalapit na pagparito. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig, mga taga-subaybay, Panginoon. Inyo po silang patuloy na pakaingatan, Panginoon, sa kanilang buhay. Turuan sila, Panginoon, na laging matuto sa kanilang mga dalahin, Panginoon, at
At nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang samahan. Higit sa lahat, dakilang Diyos, kung sila man po ay nakakaranas, Panginoon, na mga pasaning sa buhay, mga hirap, Panginoon, niyo po silang tulungan, Panginoon, malalayan at samahan palagi, Panginoon, at aliwin sila, Panginoon, ng pag-asa at kapayapaan. Malaming Diyos, patnubayan ang bawat sa amin, tulungan kami sa aming gagawing paglilingkod ngayon. Kayo po ang manguna at nawa po ang Banal na Espiritu ang siyang sumamin. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig. Salamat po sa patnubay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, sa umagang ito ay tayo po ay mayroong panibagong ano ba to? Segment or ano? Subok lang. Okay. At ito po ay isang magandang paalala sa atin at payo sa atin upang tayo matuto sa araw-araw ng ating buhay. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling makakarinig ng isang awiting makalangit. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kabigatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Amen. Okay, napakaganda ng awiting iyon, Brother Tan. Ang sabi doon ay walang mawawaglit kahit isa. At Basta't ito, naghanda. Amen. Kasi Amen. humanda na, sabi niya. Tama yan. Kaya yun ang panukala ng Diyos, tayong lahat ay makasama. Yes. Oo. Walang kalungkutan ito kapag ang isa sa atin ay hindi mapasama sa tahanan ng ating Panginoon. Yes. No? Ano yan eh, yan yung
pag-ibig, ultimate na pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Ang plano niya, walang mawaglit sa atin kahit isa. Ah, Kaya, pero sabi niya, kailangan nating maganda. Kailangan nating gawin ang kanyang kalooban oo nga. para makasama tayo doon sa kanyang inihahanda. Sabi niya, aalis ako, Oo. maghahanda ako ng tahanan para sa inyo, para pag bumalik ako, ibig sabihin pag alis niya, mag-start na rin tayong maghanda. Oo nga. Sa buhay natin ngayon, kailangan nating maganda Amen. para sa pagbalik ng ating Panginoon na hindi natin alam kung kailan babalik, Tama yan. ay handa po tayo sa kanyang pagbabalik. Parang sabi nga, mayroon akong nabasa kanina, can we blame the wind? Aba, pwede ba nating sisihin ang hangin? No? Ay, yung pala, yung hangin, yung pala, depende doon sa pagbubukas mo ng iyong bintana at saka ng pintuan. Yes. Yan. Kaya pag ang hangin ay malakas, siyempre sasarado mo. At kung ang hangin naman ay mahina, ay siyempre bubuksan mo kasi kailangan din natin ng hangin. Kaya nasa sa atin pa rin pala ang pagbukas kung ano ang magiging epekto nito sa ating buhay, brother Tan. Yes. Okay. So, ganun pa man, no? Ay napakabuti ng ating Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo po ay nagising, brother Tan. Ay, oo. Tama po yun. Marami ang sa ating mga sa balita na natulog lang, hindi na nagising. Pero pinagpala tayo ng Panginoon kasi ang sabi ng Panginoon, nasa Kanya ang buhay. Amen. Oo. Ay pinagkalooban pa rin tayo ng buhay at kalakasan, nagising tayo. Kaya marapat lamang na ipagkaloob natin ang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon Yep. dahil sa pagkakaloob niya sa atin, sa pagtustos niya sa ating buhay at sa pagkakaloob na dugtong na buhay. Pahiram lamang po ang buhay natin sa sanlibutan ito. Hindi natin alam kung magigising pa ba tayo sa kinabukasan. Pagdulog mo ng mahimbing, hindi mo alam yon, no? Yes, kaya nga tinuturuan po tayo sa banal na kasulatan at saka yung sa mga experience din sa banal na kasulatan Opo. na bago tayo matulog, itagubili natin ang ating buhay sa Panginoon. Tama po Hindi man yun. tayo magising, ay naitalaga natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Tama po yun. Kasi kung ano yung naging isipan mo bago ka matulog, ay yun ang magiging magiging kapalaran mo. Yes. Kaya yan, mga giliw namin, mga tagapakinig at mga taga-subaybay ay isang magandang aral na yung ating pong itagubilin sa kamay ng ating Panginoon ang ating buhay, brother. Amen. Okay, so masayang umaga sa araw na ito. Ang ating pong pag-aaral ay ang kanyang tagumpay. Aba, may tagumpay. Paano mo malalaman na ikaw ay nagtagumpay, brother Tan? Sa larangan ng palakasan, siyempre, ay talagang, May award. Sa'yo yung kasi ikaw ang nanalo. Parang kahapon nanonood ako ng tennis medyo magandang si balita Alex yun, no? Iyala ay nanalo against sa Amerika na si Jessica Pegula. Ay di mas nakafocus sa kanya yung kasi siya yung nagtagumpay. Opo. Pero ang ating Panginoon ay ang kanyang tagumpay ay kay Alex, ang kanyang tagumpay sa kanya lang yon. Opo. Nakikiselebrate lang ang bayang Pilipinas. Pero sa ating Panginoon, ang kanyang tagumpay po ay tagumpay ng kanyang mga anak. Amen. Ganda, no? At ang mahalaga dito, kasi tayo ay mga mananampalataya, ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa krus. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, ang kasi dito ay magiging walang kwenta yung ating pananampalataya. Kaya itong tagumpay ng ating Panginoon, ito na yung death and resurrection ng ating Panginoon sa krus. Namatay siya, pero nabuhay siya. Yun yung tanging pag-asa natin. Kasi magiging walang kwenta kung hindi na nabuhay. Tama po yun. Tama po yun. Namatay, nabuhay, siya ay nagtagumpay sa cross. At sinasabi niya, tayo rin naman ay magtatagumpay. Amen. Dahil sa Okay. kanya. So, masaya kaya pagka nagtagumpay, brother Tan?
Yes. Mm. May gantimpala. Amen. Sa mga palakasan, may Oo. gantimpala. Mm. Mayroong mga hindi lamang trophy, may pera pa. Aba, yun ang maganda. Kasi- Pero sa tagumpay, Oo. kaya nga marami si Pablo bago siya namatay, sinabi niya, ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Natapos niya yung kanyang takbuhin. Mm. Tayo ay in-encourage ni Pablo na tapusin din natin ang ating takbuhin at makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Kaya nga ang tanong sa atin ay lagi ba tayong nagtatagumpay? Sa mundong ito Mm. ay puro kabiguan pag tiningnan lang Grabe, natin halos. no? Mahirap Halos puro kabiguan. Pero kapag nasa Panginoon tayo, bagaman may mga pagbagsak, may mga kahirapan, Mm. ay may tagumpay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Okay. At saka tayong mga tao, hindi tayo sanay na laging bumabagsak, Brother Tan. Yung hindi nagtatagumpay. Kasi ano tayo parang ang tao ang gusto nito palagi ay yung laging manalo. sa Laging buhay. manalo, laging manalo magkaroon sa ng buhay. tagumpay. Oo. Yes. At dapat hindi lamang sa buhay, maging sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at pagtitiwala ay dapat ay nandoon yung ating paghangad na Ay. tayo ay magtagumpay sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito patungo sa langit na bayan. Saka mahirap naman yung laging walang tagumpay. Oo. Mahirap ang laging walang tagumpay. Kaya yung tagumpay natin ay nakadepende pa rin sa ating kamay, Brother Tan. Yes. No. Itong na ito, devotional na ito ay uumpisahan ko po sa pamamagitan ng isang kwento. Ito po Amen. may kwento, Maganda yan. mga kapatid. Ang bida po sa ating kwento ngayon ay isang kabataang lalaki Ba. na mahilig siyang magbasa ng libro. Mm. Mayroong series ng libro na kanyang binili para basahin. Mm. Natapos niya yung ibang volume Opo. at bumili ulit siya ng panibago. Aba. Ngayon, talagang nasasabik siya na basahin yung Oo. libro. Mm. Sa kanyang Pag- pagbasa sa umpisa pa lang, medyo kakaiba, sabi niya. May naramdaman agad siya. Mm. Kasi sanay siya doon sa mga unang mga volume na kanyang binabasa ay ang bida doon sa libro ay talagang laging nagtatagumpay. Ba. Oo. Pero dito sa isang volume na to, bagong labas nung author, ay nung binabasa niya ay parang talunan yung bida niya. Oo. Talagang Oo. nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang Opo. kabataang ito, nagpatuloy siya. Habang patuloy siya nagbabasa, patuloy na bumabagsak yung bida. Oo. Patuloy na talagang hindi na kinaya nung hindi kinaya nung kabataang ito na patuloy. na magpatuloy. Oo. Kaya ang ginawa niya, binuklat niya yung dulo. Dulo. mga kapatid. Gusto ka agad sa dulo, no? Mm. Baka kayo ay ganun din. Oo, Gusto agad dulo. Gusto dulo. Gusto dulo. Binuklat niya yung dulo, mga kapatid. Anong Pagbuklat nangyari? niya ng dulo. Nag-umpisa sa magbasa Oo. sa dulo. At nakita niya na sa bandang dulo ay nagtatagumpay na yung kanyang bida. Ba? Ayun yun Nagtatagumpay. ayun yun ng mga maraming pagbagsak. Oo, ayaw niya, nasasaktan siya kaya Oo, hindi nakayanin ng dibdib niya. Oo. Nagdulo na siya. Ba? Nagdulo na siya. Shortcut siya. Oo, nag-shortcut siya. Binasa niya yung dulo at nakita niya yung ending, nagtagumpay yung kanyang bida. Kaya binalikan niya yung dati niyang binabasa. Ngayon, binabasa niya, bumalik siya doon sa dati niyang binabasa. Patuloy na natatalo yung bida niya. Pero nasa kanyang isipan, sabi niya, kung alam mo lang, mananalo din to sa dulo. Sabi niya. Napakaganda nung ngayon, mayroong isang tala sa banal na kasulatan. Ganito po ang tala sa banal na kasulatan, sabi niya. Sabi po sa John chapter 16 verse 33, sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo Opo. upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Aba. Si Kristo po ang nagsabi nito. Sinasabi niya na sa atin.
Sa sanlibutan ay haharap kayo sa mga pag-uusig. Aba, matindi. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko Ang ang sanlibutan. Aba, Yan. dito ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Aba, maganda yan, kapayapaan Yes. yan. Oh. Ang aral po dito sa ating kwento, mga kapatid, Mm-mm. alam na natin na tayo ay mananalo Manalo. sa bandang huli. Mm-mm. Kaya dapat hindi tayo tumitigil, mga Oo. kapatid. Kasi dinaig na ng Panginoon ang sanlibutan. Oo nga. Alam na natin na panalo na ang Panginoon. Alam na natin na daranas tayo ng mga pagsubok. Kaya tiis, mga kapatid. Aba, mahirap. Napakaganda. Parang ba, Brother Tan, parang gusto nang wakasan yung pagtitiis eh. Ganyan tayong mga tao eh. Ayaw nating manatiling nagtitiis, Brother Tan, no? Kaya sa ating buhay Mm. ngayon bilang mga Kristiyano, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang banal na kasulatan. Oh, tama po yun. Ibinigay niya ang propesiya Opo. na sa pagtayo ay matyagang naglalakbay sa sanlibutang ito, Opo. ay makakaranas tayo ng kabiguan, Oo. makakaranas tayo ng mga pagsubok. Subok. Pero sabi niya, magkakaroon kayo, sabi po sa John, sa sanlibutan, sabi niya, haharap kayo sa mga pag-uusig, Aba. ngunit laksan ninyo ang loob, dinaig ko ang sanlibutan, sabi niya. Sa sanlibutan, ito na yung magandang dito, mga kapatid. Sa sanlibutan ay kabiguan. Mm. Sa Panginoon, kapayapaan. Aba. Nandito po yan dito sa John 16 verse 13. Tama po. Napakagandang po ito. Ang sabi ng Panginoon, ang rason ng Panginoon kaya ibinigay niya sa atin, alam na natin ang ending, tinalo niya yung kontrabida Oo, para sa atin, para matuto tayo magtiis. Mm. Ang tanong po sa atin, nagtitiis po ba tayo ngayon? Kaya. Gayong alam natin Oo. na tayo ay mananaig sa bandang dulo. Ngayon, kapag hindi tayo nagtiis, ay hindi po tayo mananaig. Kasi yung dito, yung yung bida dito ay tayo, Brother Tan. Tayo yung bida. Oh, tayo yung bida dito na na mayroon namang kontrabida na yung bidang ito ay gustong gustong matalo talaga yung bida na ito. At ang kontrabida natin ay walang iba kundi ang sanlibutan ito, si Satanas. Yes. Sabi niya sa sanlibutan Oo. ay ito'y sinabi niya sa mga alagad. Opo. Sinabi niya sa mga alagad na ang wakas ay darating. Magkakaroon kayo ng mga pagsubok. Subok. Kaya yung sabi dito ay matapos sabihin sa mga alagad tungkol sa kanilang darating sa pansariling kabiguan, Mm. ipinahayag ni Jesus na sa kanya ay magkakaroon sila ng kapayapaan. Oo. Ngayon sa atin, pinahayag din ni Jesus Mm. na tanging sa Panginoon lamang Ay. tayo magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Napakabuti ng na ito, ng paalala sa atin, Brother Tan, no? Para bang sa kalsada, hindi. Pag sa kalsada, hindi lahat 'yan ay simentado. Yes, may rough road, May rough road, liko, may liko na, paahon. Yan, marami kang maranasan diyan. Minsan mapako ka pa diyan. Mabutas ang iyong gulong. Magkakaroon ka pa ng delay bago ka makarating doon sa Sa patutunguhan mo. patutunguhan mo. So yan ang buhay natin, Brother Tan, no? Yes. Kaya Pero kapag mayroon tayong Jesus, pag mayroon tayong Kristo sa ating Oo. buhay, dumanas man tayo oh, ng mga ganitong mga pagsubok, subok. mga pagkakasakit, Oo. mga kabiguan, Opo. ay alalahanin natin. Gayahin natin tong bida dito sa ating kwento. Oo. Amen. Sabi niya na, kung alam mo lang, sabi niya, Oo. alam ko na mananalo ang aking bida. Yeah. Sa ating buhay, alam na natin, sinabi na natin, hindi sinikreto ng ating Panginoon sa atin. Oo, Hindi niya walang sikreto pa. Hindi niya sinikreto. Ibinigay niya sa atin para alam natin ang ating nilalakaran Tama na po 'yon. patungo sa pagtatagumpay. Kasi alam natin na yung ating Panginoon ay
nagwagi, nagtagumpay ang Oo. ating Panginoon. So tayo ay magtatagumpay din. Amen. Mayroong mga pagsubok na darating, Oo. pero ang buhay natin sa sanlibutang ito ay puno talaga ng pagsubok. Pero kahit daw tayo ay nasa sanlibutan pala, Brother Oo. Serge, Oo. kahit nasa sanlibutan tayo, pagka pinili natin si Kristo, may kapayapaan tayo. Tama po yun. Yun Pagka ay ano, totoo, sa sanlibutan tayo naninirahan. Mm. Naninirahan tayo. Pero kapag pinili natin si Kristo, hindi ang sanlibutan, opo, ay may kapayapaan. tama po yun. At saka yung kapayapaan ay hindi nabibili ng pera, Brother Tan. Yes. O yan, hindi mo kayang bilhin ito, yung kapayapaan. Kaya Ay. bang bilhin, Brother Tan? Maraming mga bansa, Oo. mga mayayamang bansa. Oo. Ibig sabihin, maraming pera. Mm. Mayaman yung bansa. Mm. Mayaman ang bansa. Pero mataas ang yung ano bang tawag Crime natin dyan? rate, yung Hindi mga- po yung ay yung ano sa pag-iisip na didepress, yung Oo. depression. Oo. Mataas ang depression at saka yung Stress, suicidal rate. mm. Ibig sabihin yung pagpapakamatay Mm. ay simple na lang sa kanila kasi ang hirap. Oo. Nadidepress sila Mm. sa pakikisama sa kanilang kapwa. Opo. So, kung yung tanong mo na nabibili ba ang kapayapaan, Oo. hindi po nabibili. Kasi yung mga mayayamang bansa Mm. ay napakataas ng depresyon, napakataas ng suicidal rate. Oo. Ibig sabihin ay walang kapayapaan sa kanilang mga Mm. isipan at sa kanilang mga puso. Kahit sa sa schools natin ngayon, no, sa mga schools, no, marami rin ang mga ganong problema talaga. Na yung mga kabataan ay parang yung Walang kapayapaan. Oo. Yung kapayapaan ay hindi nila maabot. Yan. Parang iba talaga ang ngayon, iba yung generation ngayon. Kasi yung mga kabataan ngayon ay mga maliliit na bagay ay lumalaki yun sa kanilang puso. Mm. Yun yung yun yung ng sanlibutan, yun yung ini-inject ni Satanas. Na para Sa mga- bang hindi pwedeng pagalitan. Opo, ini-inject ni Satanas yun Oo. na talagang maging big deal. Sensitive sila. Mga sensitive sila. Mm. Hindi parang nung araw hindi naman parang walang Ay parang walang nadidepre- baliktad ngayon eh. Para bang ang umiiwas ngayon na hindi makapagsalita ng hindi mabuti at ng hindi maganda Mm. ay yung mga magulang. Pati yung mga teacher ngayon. Oo, ingat na rin, oo. May mga teacher na nung parang nakarang linggo binugbog ng estudyante. Grabe. Yun Oo. yung yun yung ngayon sa sanlibutan. Oo. Tapos may mga teacher na may mga sila pinupost sila na nag-aral sila ng ilang taon para maging lisensyadong teacher, Oo. pero But parang at the end, parang pagpasok nila sa eskwelahan, sa classroom, parang kunting kibot criminal sila. Oo. Kasi pwede ka agad silang kasuhan. Oo. Parang ganon yung dinadaing. Napaka-sensitive at saka napakataas ng depresyon sa mga kabataan ngayon. Oo. Kasi siguro may problema ang mga magulang. Oo. May problema rin ang Kabataan. ang kabataan. Nag-uumpisa sa magulang. Ang pinakamahalaga sa lahat, siguro para sa atin kasi Oo. ang banal na kasulatan, kagaya ng topic natin ngayon, nagtagumpay si Jesus. Alam natin na nagtagumpay si Jesus. Mm. I-introduce natin sa ating mga anak si Jesus. Kasi tanging si Jesus ang may kapayapaan at tagumpay sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, hindi pa huli, Brother Tan. Yes. Mahalaga sa atin, kalimitan ng mga magulang ngayon ay ang parents ay mga nagtatrabaho, busy sa trabaho. Kaya nagkakaganoon, isang malaking factor kung bakit nagkakaganoon ang ating mga anak kasi paggising sa umaga, talon agad sa trabaho, imis, hiwa-hiwalay na sa mga anak. Kaya malaking factor. Hindi ko sinasabing may yung ating mga magulang, no. Kasi sa kagustuhan na maibigay ang Pangangailangan. pangangailangan ng pamilya ng mga anak ay trabaho agad.
Pero mahalaga na sa ating bahay pa lamang ay na-introduce natin si Jesus sa ating mga anak kasi nagtagumpay po ang ating Panginoon. Yan, okay. So, ang ating oras ay Brother Tan ay alas 10:38 na, no? Talagang maganda ang magkaroon tayo ng tagumpay sa ating buhay. Kapag kasama mo si Kristo, may tagumpay, Brother Tan. Yes. Pag hindi mo kasama, anong magiging resulta? Napakagandang tanong. Oo. Ang sabi po ng ating Panginoon, sabi niya, ako ang puno Puno. ng ubas. Ubas. Yan. Ang Ang nakakabit sa hanggang- kanya ay magbubunga ng marami. Oo nga. Pero kapag kahiwalay, Oo. hiwalay na tayo sa kanya, siyempre kapag ka nahiwalay, matutuyot, Hindi bubunga. hindi Mamamatay. Mamamatay, Oo. hiwalay. Hindi mamumunga, hiwalay, matutuyot na yon, matutuyo. Anong Susunugin. gagawin doon? Susunugin. Susunugin sa apoy. Kaya mahalaga na nakakabit tayo kasi siya yung, at hindi rin tayo makakapunta sa ating patutunguhan kapag wala si Kristo kasi siya ang daan. Oo po. Hindi Ang rin buhay. natin malalaman ang katotohanan kasi wala Siya. tayo sa kanya Mm. kasi siya ang katotohanan. Mm. At Hindi. yung buhay, Oo. yung walang hanggang buhay, yung gantimpala ng ating Panginoon, wala yun sa atin kapag kamalayo tayo sa ating Panginoon. Tama po yun. Kapag ka hindi ka nakakabit, rooted. Yan. Sa ating Panginoon ay mahirap lumago, Brother Tan. Yes, Mahirap hindi magtagumpay. Yan. Okay. So, yan po ang sekreto ng ating buhay na kailangan natin na nakakonect, okay, sa ating Panginoon. Kasi yung mga tao ngayon ay gustong nakakonect sa, lalo na kung may Brother Tan, kapag ka may wifi at saka yung ano ba to, yung connection. Pagka hindi ka nakakonect, mga Wala. ilang, magagalit. No? Nariyan yung magagalit ka. Minsan masisira mo pa yung gadget mo. Di ba? Kapag ka hindi ka nakakonekta, Oo. walang komunikasyon. Oo. Wala kang komunikasyon. So, mahalaga na Oo. nakakonekta ka sa Panginoon para may komunikasyon ka sa Panginoon. Amen. Okay. So, ganun po man ay mahalaga na tayo po ay magkaroon ng connection sa ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Sa'yo aming Ama, salamat sa iyong mga likha, salamat sa liwanag ng araw at buwan, salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos.
sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan. Amen. Amen. Napakabuti ng awiting iyon, Brother Tan. Ang sabi doon ay salamat sa iyo, Panginoon. Yes. Nararapat lamang na pasalamatan natin ang ating Panginoon, papurihan, sapagkat alam natin na ang ating Panginoon ay nagtagumpay at kasama tayo sa kanyang tagumpay. Tama po yun. Okay, so salamat din sa mga doon ang sabi doon sa awitin ay maging sa huling sandali ng ating buhay o ng aming buhay ay lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, kasi alam natin, kagaya nung napag-aralan natin yung kwento, alam natin na sa dulo tayo ay magtatagumpay kung si Kristo ang nasa ating buhay. At hindi lang yun, pinasalamatan rin, sabi doon sa awit, ay pinasalamatan niya rin yung mga pagsubok. Ay mahalaga yung mga pagsubok kasi kagaya nung ating napag-aralan, sabi niya sa mundong ito, marami kayong pagsubok na daraanan, pero sinabi ko na sa inyo na dapat alam nyo na kahit na may pagsubok, kasi sa dulo niyan ay may tagumpay. At hindi lang yon, yung tibay ng loob, Brother Tan. Ay, Yes, kaloob ng ating Panginoon yon. Hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob kung hindi pinagkakaloob ng At higit sa lahat, Brother Tan, ay kailangan ng landas, magpasalamat tayo sa landas ng pagbabago. Yes, kasi hindi naman tayo mananagumpay talaga eh. Ano tayo, nahulog sa pagkakasala, pero dahil nagtagumpay ang ating Panginoon at Amen. nagtiwala tayo sa Panginoon, ay may gantimpala tayo. At hindi lang yon, magpasalamat din tayo sa sa mga kapatid, kaibigan, at higit sa lahat sa mga magulang. Yes, bihira na ang ngayon. ating mga kapatid na ating naging inspirasyon para magtiwala sa ating Panginoon, ang ating mga magulang na nag-introduce sa atin Opo. sa Panginoon, pasalamatan natin. Kasi Okay. kaloob ng Panginoon yun, yung mga kapatid at saka mga magulang. Pero sa ang iba hindi ko pasalamatan yung magulang ko. Ay, pero may mga biblikal na
inano sa atin na dapat ay nasa 10 utos. Oo nga. Oo. May pangako, may Oo. pangako na kung gusto mong humaba ang iyong buhay. Buhay ay oh, igalang mo ang iyong ama at isa sa mga paggalang ay yung pagpapasalamat sa kanila. Yes. Kaya wag nating ituring ang ating mga magulang na mga masama o walang Kasi kwenta, walang dumarating sa pagkakataon na kapag ka matanda na yung ating mga magulang, Oo. iba na ang kanilang paulit-ulit na naiinis na ang mga anak. Tama po yun, no? Oo. Pero alalahanin natin lagi ang bilin sa banal na kasulatan. Kasi Kaya, baka lalong umiksi. at saka utos. Oo. At yun Utos lang ng yung Panginoon. utos na mayroong Pangako. Oo. Mayroong kagad, mayroong consequence na Yes. Okay. So, ganun pa man ay kailangan natin magtagumpay. Pwede bang magpaunahan, Brother Tan, sa tagumpay? Ba? Paunahan tayo sa tagumpay. Oh. Maganda rin. Maganda rin. Yun. Oo. Pero sa ating Panginoon, kahit huli ka, Tama yun. basta yung pamantayan ng Panginoon nandoon ka lang lagi, nandoon ka lang. Oo. Makakarating at makakarating ka. Ibig sabihin, mayroong kang sinusundan. Katulad ng yung mga mandaragat sa dagat, 'di ba? Mga Yes. mangingisda. Mayroon silang laging tinitingnan. Yung una nilang tinitingnan ay yung langit. Yes. Pangalawa, yung yung ilaw sa Yung mga lighthouse. Lighthouse, yun. Sabi nila, hindi kami maliligaw kapag kami ay nakatingin doon. Yes. Yan. Dati nung wala pang kumpas, talagang nakatingin sila sa langit. Tinatandaan nila. Celestial bodies. Oo, tinatandaan nila para makabalik sila kasi mahirap walang matandaang isla kapag pero tumitingin po sila. So walang kumpas pero nakakarating. Nakakarating. Amen. Kasi yun yung mga palatandaan na ibinigay ng Panginoon para makarating. Sa atin ngayon ay kumpleto ibinigay ng Panginoon. Kompleto talaga. Ayan na. Sabi niya, ibinigay niya na para wala tayong maisabi na Dahilan. Hindi kami pero pinakita na ng Panginoon ito nagtagumpay na. Kaya yung kanyang buhay ay naging huwaran sa bawat isa sa atin. Kaya itong mga mangisda, kahit na madilim, maulap, kahit malalaki pa yung mga alon at hindi nila pero naka-fix yung mata nila doon sa lighthouse na yon at saka sa mga stars heavenly bodies. Kaya sa ating buhay ay nakasalalay pa rin sa ating mga mata. Yes. Sabi po dito, gusto kong basahin sa inyo, sabi Opo. niya, dahil kahit na nagtagumpay ang ating Panginoon, ang sabi po dito, naharap tayo araw-araw sa pagpili kung aling katotohanan ang Yun. ating pagtitiwalaan. Tama po. Sabi niya, ang mundo at ang suliranin nito na tiyak na darating o ang pag-ibig at kapayapaang makikita natin kay Jesus. O, maaring nasisilaw tayo sa sanlibutan, sabi niya. Naharap daw tayo sa pagpili, yung mundo na may mga suliranin na darating, sabi niya, o yung kapayapaan ng ating Panginoon, ng pag-ibig, sabi niya, makikita natin kay Jesus. Habang nakapokus tayo sa kanyang tagumpay, natamo sa krus, tulad ng sa kwento, malaki ang pagkakaiba kapag alam mo kung paano magwawakas ang kwento. Kaya ibinigay ng Panginoon ang banal na kasulatan. Amen. Ibinigay niya sa Revelation, sinabi niya na ganito. Mapalad. Ang ating gagawin para makaano tayo sa Sabi po dito, kapag humaharap tayo sa karamdaman, kamatayan, pagkalugi at iba-ibang pagsubok, tandaan natin, ang kasamaan ay isang talunang kaaway. Napakaganda po. Amen. Talagang talo, yung mga kasama ay hindi kailanman, hindi lagi magtatagumpay ang mga ganitong bagay. So, ang sanlibutan, maraming ino-offer. Pero tatandaan po natin, itong sanlibutan, talunan. 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 Okay. Ang sanlibutan daw pong ito, bagaman dito tayo nakatira, ay hindi po ito ang ating tahanan, kundi dumaraan lamang tayo dito
ang ating Strangers. tahanan ay nasa langit na bayan Oh. na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. At ito ay gustong ibalik sa atin, Brother Tan, ng Panginoon. Yes. At gustong maranasan ito. Gustong iparanas ito ng Panginoon para sa atin. yes, kaya Mm. namatay siya sa krus para ipakita na siya ay nagtagumpay at ipinaalam sa atin na sa pamamagitan niya tayo rin ay magtatagumpay. Kaya lang, dahil sa kalikutan ng isip, para bang ang dating ng offer ng ating Panginoon ay parang kathang isip lamang. Ayun. Oo. Parang katang isip. Pero ang Panginoon ay nakikita po natin sa nature, sa lahat ng mga bagay na may Diyos na Amen. lumikha Amen. at may Diyos na kumukontrol ng sanlibutan ito. Tama Hindi po. po yun katang isip. Kasi mas katang isip kapag walang Diyos na lumikha at kumukontrol ng sanlibutan, Ah. na walang Diyos na gumawa ng ating napaka-complex na katawan pero magkakaugnay Oh. at lahat ay magandang nagpapangsyon para tayo ay mabuhay. Amen. Tanging ang Diyos lamang ang gumawa ng mga bagay na ito. Amen. Kaya purihin ang ating Panginoon sapagkat mayroon tayong Diyos na patuloy na nagkakalinga sa atin, nagmamahal, na sa kabila ng kahirapan, kabiguan at mga pagsubok ay nariyan siya para ibigay yung kanyang mga kapayapaan at pag-asa sa atin. Yes, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan Mm. sa bawat isa sa atin. Kinalimutan niya ang langit, Mm. bumaba siya sa sanlibutan para maabot tayo, para ibigay ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Tunay na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa kanyang mga anak, sa atin, sa ating lahat sa sanlibutan ito. At saka higit sa lahat, masarap pag-usapan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yes. Kaya sa ating lahat, nawa po ay patuloy nating hanapin ang Panginoon. Kasi nga darating ang araw na baka mamaya hindi na natin mahanap ang Panginoon. Kaya nawa po ay samantalang kayo at ako ay malakas pa, Yes. ay pagtuunan natin ng pansin at halaga sapagkat ito ay nakasalalay sa ating pagtingin at paghawak sa mga pangako ng ating Panginoon. Yes. At sa tuwi-tuwi na ng ating buhay, piliin natin ang Panginoon. Amen. Dahil siya lamang ang may kapayapaan at nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Okay, so matulin pong nagmamadali po ang ating oras. Marami po sana tayong pag-usapan. Kaya lang ay talagang mahigpit ang oras sa atin. No? Dito pagka sa oras natin kapag nag-overtime ay may magagalit sa atin. Sa Oo. iba pagka nag-overtime ka ay may extra pay. May bayad. Pero dito hindi pwede. Kaya kahit ganun pa man yung kaganda ng ating pag-usapan ay kailangan dami. Yes. Kasi sa Bible mayroong mga oras talaga. Yes. Tama. Oo. Okay. Stricto. Kaya tatapusin po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, nagagalak muli ang aming mga puso na makapag-aral ng inyong banal na salita. Tunay na napakabuti nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Inyong ipinakita sa amin kung ano ang mangyayari sa hinaharap upang kami ay makapagdesisyon, makapagpili kung sino ang aming pipiliin. Amen. Ang aming dalangin, mahal na Diyos, turuan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na piliin kayo sa tuwi-tuwi na ng aming buhay. Totoong nakakaakit ang mga offer ng sanlibutan, Panginoon. Pero turuan nyo kami, Panginoon, na makita namin ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kayamanan na inyong ino-offer sa bawat isa sa amin. At ipinakita nyo, Panginoon, na sa bandang huli, kami ay magtatagumpay sapagkat kayo ay nagtagumpay, mahal na Diyos. Salamat sa inyong pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Samantalang kami ay patuloy na maglalakbay sa sanlibutan ito, tulungan kami, Panginoon, na makipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka at tulungan nyo kami na matapos namin ang aming takbuhin upang marating namin ang langit na bayan, ang buhay na walang hanggan. Pagpalain kaming sama-sama
hanggang sa susunod na Miyerkules sa pag-aaral namin sa inyong banal na salita at maging kapakinabangan ang lahat ng aming mga natutunan sa araw na ito. Maraming salamat na inyong diringgin at tutugunin ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Siya'y darating, siya'y darating,